Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanya, sa kanyang mga alagad, at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento tungkol sa pagkilala kay Jesus ang ating narinig mula sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Pagkilala kay Jesus. Kilala niyo ba si Jesus? Anong pagkakakilala niyo kay Jesus? Nitong mga nakalipas na araw, kung natatandaan natin, nagpakita si Jesus ng maraming milagro at pagpapagaling. Andyang nagpakita siya ng pagpaparami ng tinapay. Dami niyang napakain. At andyan nagpagaling siya ng may sakit. Sino yung pinagaling ni Jesus kamakailan? Yung bulag, yes. Kailan yon? Kahapon, di ba? Kaya naman, kaya alam mo, ang ganda talaga kung araw-araw ka nagsisimba, nasusundan natin ang kwento. Kaya nga, matapos ang lahat ng iyon, ngayong araw na ito, nagtanong si Jesus sa kanyang mga alagad, sino daw siya ayon sa mga tao?
Siguro, gustong malaman ni Jesus kung ano ang masasabi ng mga tao sa Kanya. Base sa mga nakita nila, base sa mga nabalitaan nila, base sa nasaksihan nila. Di ba ganun tayo? No? Pag bago ka sa opisina, no? Wala pa nakakilala sa'yo. Kaya nga, minsan nagtatanong ka, ano kayang tingin ng tao sa akin? Ano kayang pagkakakilala ng tao sa akin? No? Wala naman ibang pagbabasihan yan, kundi sa iyong ginagawa. No? Huwag ka magtatampo kung ang tingin sa'yo tamad. Kung wala ka naman talagang ginagawa sa opisina. Huwag ka magagalit kung ang tingin sa'yo sa barangay, chismosa. Yan ang lagi mong ginagawa. No? O kaya kilala ka bilang palamura, palaaway. Kasi kung yan ang nakikita sa'yo, parang si Jesus nagtatanong, sino daw siya ayon sa mga tao? Sumagot ang mga alagad. Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista daw siya. Siya ba si Juan? Hindi. Sabi ng iba, siya daw si Elias. Siya ba si Elias? Hindi din. May nagsabi pa, isa sa mga propeta. Siya ba'y propeta? Hindi din. Tanging si Pedro lang ang nakatukoy kung sino siya at nagsabing siya ang Kristo. Magandang makita na natukoy ni Pedro kung sino si Jesus. Dahil sa mga ginawa niya, dahil sa mga naipakita niya, dahil sa mga nasaksihan nito ni Pedro. Ngunit, magandang malaman na hindi ibig sabihin na tutukoy mo ang isang tao, kilala mo na siya. Hindi ibig sabihin na tutukoy mo ang isang tao, kilala mo na siya. Hindi ibig sabihin na tukoy mo ang kanyang pangalan, kilala mo na ang isang tao. Ako, kilala ko. Kayo sa pangalan. Pero hindi ibig sabihin, kilala ko na kayo. Ibig sabihin ba, natatawag kita sa pangalan, kilala na kita? Hindi ibig sabihin, natukoy mo ang tirahan. Hindi ibig sabihin, natukoy mo ang propesyon. Doktor yan. Dentista yan. Ibig sabihin ba, kilala mo na ang tao? Hindi ibig sabihin, kilala mo ang magulang. Kilala mo na ang tao. Hindi. Kaya nga, nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mangyayari sa kanyang pagtatakwil, pagpapahirap, at pagpatay ng mga tao, hindi ito matanggap ni Pedro. Siguro, naguluhan si Pedro. Dahil kilala niya si Jesus na nakakagawa ng milagro, pero paano siya'y itatakwil? 'Di ba? Siguro, naguluhan siya kasi nakapagpapagaling ka Tapos, mamamatay? Paano? Di ba may kapangyarihan ka? Di ba ganon tayo minsan? No? Kilala mo siya bilang nanay. Yan, no? Kilala mo nanay. Pero, hindi mo pala alam, no? Siya'y buhay dalaga. No? Kaya naguguluhan ka, no? Paano siya naging nanay? Buhay dalaga, nakikipag-inuman pa sa kanto. Di ba hindi ganun ang nanay? Di ba? Ang tatay, pag nakilala, di ba tatay na yan? Pero bakit kung umastap, kala mo binata, no? Walang pananagutan. No? Di ba ganun? Di ba? Naguguluhan tayo. Parang ganun nangyari kay Pedro. Naguluhan siya. Kilala niyang may kapangyarihan, tapos aapihin lang. Kilala niyang nakakapagpagaling ng may sakit, tapos sasabihin, mamamatay. Dito tayo madalas nagkakamali sa pagkilala natin sa Diyos. Gaya ni Pedro, kapag may hirap na, kapag humaharap na sa pagsubok, kapag namomroblema na, hindi na natin matanggap na kasama ito sa plano ng Diyos. Plano ng Diyos. Dahil kilala lang natin ang Diyos bilang maawain. Kilala natin ang Diyos bilang mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Kaya kapag hirap na ang pinagdadaanan, pakiramdam natin,
iniiwan tayo ng Diyos. Ito ang klase ng pagkilala na gusto ng Diyos, na malaman natin tungkol sa Kanya. Kasama ang hirap, kasama ang pagdurusa, kasama ang problema. Dahil diyan natin mas makikita at makikilala ang Diyos. Kaya nga nagtataka ako sa mga mag-asawa, kapag humaharap sa problema, bakit pumupunta sa iba? Hello, mga mag-asawa. Bakit kapag namomroblema, naghihiwalay? Hindi ba? Sa problema ninyo, makikilala pa ang isa't isa. Sa pagsubok ninyo, makikilala ng malalim ang bawat isa. Yung mga magkaibigan dito, di ba? Kapag kayo'y namomroblema, kapag sinusubok, hindi ba dyan mo mas lalong makikilala ang tao? Bakit tayo nang iiwan? Bakit mo nilalayuan? Sa bagay, kasi ang mga tao ngayon, kilala mo lang kapag hirap na. Iba naman yun, di ba? Kilala mo lang kapag sinusubok ka. Iba naman yun. Yung bigla kang magte-text, bigla kang magpaparamdam kasi nahihirapan. Yung kilala mo lang kapag hirap. Iba yun eh. Kaya yung mag-asawa na nag-aaway, yung mga mag-asawa na hinaharap ang problema, nagtataka ako. Bakit naghihiwalay? Hindi ba just dyan kayo mas lalong sinusubok? Dyan nyo mas lalong nakikilala ang isa't isa? Kaya nga ang pangako, di ba? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa hirap at kayamanan, hanggang kamatayan. Yan yung pangako ng mag-asawa eh. Kaya bakit pag nahihirapan, naghihiwalay? Di ba dapat laging mas lalong magsama? Kasi dyan kayo magiging magkakilala. Mga kapatid, itong tinuturo sa atin ng Diyos. Kilalanin ang Diyos sa kabila ng hirap, sa gitna ng hirap, at hanggang sa hirap. Nakikilala natin ang tao ng lubos kapag nahaharap tayo sa pagsubok. Kung sino ang maiiwan, sino ang maaasahan, at sino ang makakapitan. Amen.